Tuwing September 28 ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasamang martir. Sino nga ba si Lorenzo Ruiz? Siya ay anak ng isang Chinong ama at ng isang Filipinong ina. Siya ay ipinanganak noong November 28, 1594 at bininyagan sa Binondo, Maynila. Siya ay ipinangalan kay San Lorenzo ng Roma. Lumaki si Lorenzo sa isang relihiyosong pamilya, palaging nagsisimba at nagdarasal ng Santo Rosario. Sa kanyang kabataan, siya ay naglingkod bilang sakristan sa simbahan at naging miyembro ng Confraternity of the Holy Rosary. Di kalaunan, siya ay naging eskribano o sekretarya ng parokya. Nakapag-asawa si Lorenzo at nagkaroon ng 3 anak. Namuhay sila ng payapa. Ngunit noong June 1636, siya ay napagbintangang pumatay sa isang Espanyol. Humingi ng tulong si Lorenzo sa kanyang mga kaibigang Dominicanong praile. Sakay ng barko, si Lorenzo at ang kanyang mga kasama ay naglayag papuntang bansang Hapon. Ngunit inakala ni Lorenzo na sa Guam lamang sila pupunta at doon ay ipinanalangin makabalik muli ng Pilipinas upang makasama ang kanyang pamilya. Ang bansang Hapon noong 17th century ay nagsara ng kanilang pintuan sa mga dayuhan. Sa ilalim na Emperador Hideyoshi ay mahigpit na ipinagbawal ang mga Kristiyanong misyonero at pinapatay ang mga mahuhuling Kristiyano. Libo-libong Kristiyano ang pinahirapan at pinatay noong mga panahong iyon. Kaya palihim na pumasok ng bansang Hapon ang grupo nila Lorenzo Ruiz. Nakipamuhay sila sa mga Hapones at nagturo ng pananampalataya. Ngunit di kalaunan, sila ay isinumbong at sila ay hinuli at ikinulong. Sa loob ng 2 taon, si Lorenzo at ang kanyang mga kasama ay pinahirapan habang sila ay nililitis. Sinira ang kanilang mga rosaryo, krusipiho at ilang mga pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Sila ay paulit-ulit na binubugbog at pinahihirapan sa pagbabakasakaling itakwil nila at talikuran ang pananampalatayang Kristiyano. Ilang beses na muntikan ng itakwil ni Lorenzo ang kanyang pananampalataya. Hindi naman siya nagpunta ng bansang Hapon upang maging martir. Gusto lamang niyang tumakas dahil sa maling paratang. Ngunit pinalakas ng isang pari ang kanyang kalooban at sinabihan siyang manalangin, sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Maraming pahirap ang dinanas nila Lorenzo. Una na nga ay ang tinatawag na water torture. Habang nakahiga, ay lalagyan ng kawayan na nagsilbing imbudo ang kanilang mga bibig at paulit
tinatanggap ang kamatayan. Kung mayroon man akong 1,000 buhay, lahat ng ito'y sa Kanya ko iaalay. Gawin ninyo ang nais ninyong gawin sa akin. Makalipas ang 3 araw, noong September 29, 1639, iniangat ang katawan ni Lorenzo mula sa balon at nalamang siya ay binawian na ng buhay. Ang kanilang mga bangkay ay sinunog at ang abo ay ikinalat sa dagat sa takot ng mga Hapon na kunin ng mga Kristiyano ang kanilang mga katawan. Ang nangyari kila Lorenzo at sa kanyang mga kasama ay nag-iwan ng matinding impresyon sa mga Hapon at sila ay lubos na namangha sa kanilang katapangan. Ilang praile na nakonsensya ang bumalik sa Pilipinas upang ibalita ang kabayanihan ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama. Nung narinig ito ng Arsobispo ng Maynila, pinatugtog ang mga kampana ng simbahan at inawit ang Te Deum. Noong February 18, 1981, sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas, si Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang martir ay ginawang biyato. Ito ang kauna-unahang beatification na isinagawa sa labas ng Vatican. Noong 1983, nangyari ang milagrong hinihingi upang si Lorenzo Ruiz ay ideklarang santo. Isang bata ang himalang gumaling sa sakit na hydrocephalus. Kaya noong October 18, 1987, si San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang martir ay dineklarang santo ni Pope John Paul II sa Vatican. Ipinakita ni San Lorenzo Ruiz ang kanyang katapangan, kabayanihan at malalim na pananampalataya sa Diyos. Hindi man niya ninais na maging martir, ngunit sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay. Sabi nga ni Jesus, walang pag-ibig na higit pa sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pinarangalan ng Diyos si Lorenzo Ruiz sa pamamagitan ng pagkakaloob ng himala na hiningi sa kanyang pangalan. Hilingin natin sa Diyos bilang mga Pilipino na nawa ay matularan natin ang katapangan at paninindigan ni San Lorenzo Ruiz sa kanyang pananampalataya sa gitna ng mga paghihirap, sa gitna ng mga sakit, at sa gitna ng pag-aalay ng kanyang buhay. San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, ipanalangin niyo po kami.